Malakas na tili ng isang babae ang marinig mo sa dalawang palapag ng bahay. Ilang minuto lamang patakbong bumaba ang isang babaeng takot na takot. Aligaga at malilikot ang mga mata ng dalagita. What's going on here? Sabat ng kanilang ina. Ma'am, si Ate Veronica po. Sumbong ng kanya 15 anyos na babae na ang pangalan ay Jamaica. Sumunod na lamang ang kararating lamang na si Victoria. Suot pa rin ang padyama na pantulog. May dala siyang palaka, mami, sa room namin. Takot na takot ako sa palaka. Ayaw na ayaw ko nun. Ayaw ko. Nagpapadyak pa si Jamaica sa harapan ng ina para pakinggan at kampihan naman siya nito. Veronica, tawag ng ina nila para uwating na ang magkapatid. What? Patay mali siya na tanong ni Veronica. Wala lamang sa kanya kahit umiiyak ang kapatid sa kalokohan na kanyang ginawa. Ito bang palaka ang tinutukoy mo, Jamaica? Mula sa kinukublihang hawak ni Victoria sa likuran, pinakita nito sa kapatid ang kinatatakutan. Namutla naman si Jamaica nang makita ang palaka kasabay ang malakas na tili ng kapatid. Mami, si Ate Veronica o. Umiiyak na si Jamaica sa takot. Veronica, that's enough. Tumaas na ang boses ng kanilang ina. Ito na ang sign na kailangan na nila parehong tumigil. Tigilan mo na yan. Parating mo na lang pinaprank si Jamaica. Hindi na umaalis si Veronica sa likuran ng ina. Takot na hawakan o ilapit sa kanya ng kapatid ang palaka na kanyang kinatatakutan. Nagsimula nang magsermon ng kanyang ina. Para naman sa 17 years old na si Veronica, pinapasok at pinapalabas na lang sa tenga ang pangaral ng ina tungkol sa pinaprank at kung ano-ano pang kalokohan na kaniyang ginagawa sa kaniyang kapatid. Hindi lamang kapatid niya ang pinaprank ni Veronica, kundi pati ang ina niya, ang pinsan, kaklase o kaya naman ay mga malalapit na kaibigan. Iyon na rin ang kaugalian ni Veronica, ang iprank ang mga tao sa paligid niya. Ewan niya ba sa sarili? Sarap na sarap siya na makita ang satisfaction na kaniyang hinahanap sa tuwing ginagawa niya ito ng anumang kalukuhan ng tao sa paligid niya. Hindi ata mabubuo ang araw ni Veronica kapag hindi nakakagawa ng prank sa isang araw. Magkasama sila ni Jamaica sa silid at tig-isa silang kama. Silang tatlo lamang magkakasama sa bahay. Ang kanila namang ama nagtatrabaho sa ibang bansa at madalang lamang itong umuwi. Ma'am, it's just a prank. Hindi naman siya mamamatay doon. Depensa pa ni Veronica sabay kinaupo sa silya. Inisihan na lang ni Veronica ang kapatid na nanginginig sa takot. Pauwi na si Veronica galing sa school. Nagtatakip silim na rin ang kalangitan at malamig ang simoy ng hangin. Bigla na hinto si Veronica sa tapat ng imbakan ng mga basura. Sa gilid niya lamang ay may napansin siyang pulang tela na napapatungo ng iba pang basura na nakalagay sa trash bag. Labis na kuryosidad na makita at tingnan kung ano ang pulang tela. Hinila niya yun. Hindi niya inaasahan na ang pulang tela na kanyang hinila ay damit lamang pala ng manika. Wow, ang ganda mo naman. Wala sa sariling sambit ni Veronica. Sa una mong titingnan sobrang dark ng aura ng manika at nakakatakot ang itsura nito. Hindi naman matatakotin si Veronica kaya't wala lamang sa kanya ang manika. Sinuri ni Veronica ang manika na hawak. Nababalutan man ito ng dungis mula sa basurahan. Hindi mo pa din may tatanggi na magandang kalidad pa rin iyon ng manika. Porcelain ng manika. Sobrang laki din ng mata nito na nakakatakot at ang pupil sa mata ng manika ay maitim at maliit. Mahaba at makapal din ang pilik mata. Kahanga-hanga talaga para kay Veronica na makakita ng ganong klaseng manika. Mahaba at kulot rin ang itim nitong buhok at katamtaman lamang ang laki. Kulay itim at puti ang suot nitong damit at ang pulang tela na nakita niya kanina, hindi iyon karaniwang kulay kundi mancha lamang. Tamang-tama ang manika na ito para sa susunod na prank muli ni Veronica. Naisip niyang gamitin ang manika para takutin ang kapatid bago sila matulog. Lingid sa kaalaman na bukod sa palaka, takot rin ang kapatid niya sa oro. Paniguradong matatakot si Jamaica kapag nakita nito ang manika. Sobrang saya naman kung tinapon ka lang dito sa basurahan. Dagdag pa ni Veronica. Para sa kanya, mukhang malaki ang halaga nito kung ibibenta. Papangalanan kitang Annabelle, short for manika. Hinaplos ni Veronica ang buhok nito. Gusto mo ba ang bagong pangalan mo, Annabelle? Sumili ang misis sa labi ni Veronica na tinitingnan ang bagong koleksyon.
Pagkadating lamang sa bahay, dali-daling inilabas ni Veronica ang nakuhang manika. Inalis niya ang dungis gamit ang basang towel sa mukha at nilaban na rin ang damit nito para maalis ang pulang mancha na kumapit sa damit nito. Ano ba yan? Bakit hindi ka natatanggal? Iritadong sambit ni Veronica. Ilang sandali na nalilinisan ang damit ni Annabel, subalit hindi pa rin malis ang pulang mancha na kumapit sa damit nito. Hindi na inalis ni Veronica ang kumapit na mancha sa damit ng manika, pagkus pinatuyo na lang, para mamaya may isa sa katuparan na niya ang prank na gagawin. Malalim na ang gabi, dapat alas 9 na ng gabi. Ang kanilang ina naman kasalukuyang nasa silid para tapusin ang naudlot na trabaho. Samantala naman ang kapatid niya, mahimbing na natutulog sa kama. Mula sa kinatataguan, kinuha ni Veronica si Annabel at pinaupo ito sa paanan ni Jamaica. Tamang-tama kapag nagising ang kapatid, unang bubunga dito ang manika at sisigaw na lang ito sa takot. Tingnan natin kung hindi ka matakot kay Annabel Jamaica. Hagik-hik pa na tawa ni Veronica. At kukumpleto sa pananakot ni Veronica sa kapatid, pinatong niya ang maliit na kutsilyo sa tabi ng manika para sa ganun makatutuhanan talaga ang prank na gagawin niya. Mukhang may kulang pa. Nag-isip pa si Veronica na idadagdag pa na ilagay na props kay Annabel. Bumaba si Veronica sa unang palapag para kumuha ng ketchup. Plano niya kasi nalagyan ng damit ni Veronica para kunwari dugo yun. Pabalik na sana si Veronica sa silid nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Jamaica. Hindi lamang simpleng sigaw ay natakot, kundi may kinatatakutan pang iba. Sa lakas ng sigaw ni Jamaica, nagising ang kanilang ina at nauna pa itong makapunta sa silinan. Mami, nakakakilabot ang sigaw ni Jamaica. Pagpasok ni Victoria sa silid, karumal-dumal ang kaniyang nasaksihan. Hindi maigalaw ni Veronica ang mga pa. Yakap-yakap ng kaniyang ina ang kapatid at sabay silang naghahagulhulan ng iyak. Duguan at maraming saksak ang kapatid niya sa braso, mukha at kamay. Balot na balot rin ng dugo ang damit at kahit ang kumot nito. Nanginginig pa ito sa takot sa labis na trauma na nasaksihan. Maliliit ang saksak sa katawan ng kapatid, saktong-sakto na magkakapareha sa maliit na kutsilyo na iniwan ko kanina kasama ni Annabel. Hindi na rin mahagilap ng mata ni Veronica sa silid si Annabel. Asa na ba ang manika? Iniwan ko lang yun dito kanina. May pagbibintang sa boses ng kapatid. Ikaw ang may kasalanan ito. You did this to me, Ate Veronica. Bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin? Umiiyak nitong sad. Ma'am, hindi akong may gawa sa kanya niyan. Kararating ko lang. Imposible na akong sumaksak sa kanya. I heard enough, Veronica. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Kahit ang aking ina, hindi na kayang paniwalaan. Mami, ayoko na dito. Natatakot ako kay ate. She's going to kill me again. Sumiksik ang kapatid niya sa ina. May panghusga kung paano nila ito titigan. Halika na. I will take you to the hospital. Tinulungan ng aking ina na makatayo ang aking kapatid. Bago nila ako nilampasan, nagpahabol pa ang aking inang sasabihin. Mag-uusap tayo mamaya, Veronica. Pabagsak na sinarhan ang pinto at hindi mapigilan ni Veronica na mapahagulhol na rin ang iyak. Gulong-gulong siya sa mga nangyari at kahit sarili niyang ina at kapatid, hindi siya magawang paniwalaan. Mahinang kanta ang nagpatigil sa paghikbi ni Veronica. Nang musika ang kinakanta. Nakakakilabot at parang nasa kinailaliman ng lupa ang nakakakilabot na pagkanta ang kanyang narinig. Ito lamang ang nagpalindig sa balahibo ni Veronica. Galing mismo sa loob ng aking silid ang naririnig kong kanta. Sino yan? Ginala ni Veronica ang mata para hanapin kung saan to nagmumula. Nagpatuloy pa rin ang paghang ng nakakakilabot na musika. Sino sabi yan? Hagulhol na iyak ni Veronica. Mula sa gilid ng kama, unting-unting lumitaw ang maliit na ulo ni Annabel sa kanya natataguan at ngumisi ito hanggang sa tenga ang lawak. Napakurap at sabay na napaatras ang paa ni Veronica. Hindi makapaniwala na nagdala siya mismo ng demonyo sa sarili niyang pamamahal. Ito lamang nagpaagaw ng atensyon ni Veronica. Dumami ang pulang mancha na kumapit sa damit ni Annabel. Hindi lamang ito simpleng mancha, kundi palatandaan ng dugo ng mga taong pinatay nito. Ako ito, si Annabel.